walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre fresh overload pa rin ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. So yan! At saka sa mga kaibigan natin na nasa parteng Amerika na nagtatrabaho ngayong umaga at yung iba naman ay kagigising lang. Hello sa inyo lahat. Shout out sa inyo. At sana lahat kayo ay okay na okay dyan. And then of course, sa mga kaibigan naman natin na nasa Middle East na nakasubscribe dito sa ating channel na Samsam TV. Kamusta kayo? Alam ko yung iba dyan ay nagpapahinga naman. So, maraming salamat sa inyo dahil nabibigyan nyo ng time ang aking vlogs for today. So, yan. At saka, syempre sa mga bago nating subscribers, kaway-kaway tayo dyan. So, yan. Sa mga nakasubscribe dito, maraming salamat. So, eto nga. Syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa dayaan na nagaganap dito sa Miss Universe. Sabi nila, dayaan daw. Ayun na nga, di ba, pinaliwanag ko nga kanina sa vlogs ko na wala naman ganyan kung nagsalita na sila ng una pa lang. Sabi ko nga, sana ginaya nila kay Steve Harvey na, alam mo yon na talagang kinlaro at tinama niya yung dapat itama. Hindi niya na pinatagal, hindi niya na pinaabot pa na ilang taon kasi baka mamaya hindi mabigay kay Pia Wurtzbach, di ba? Sabi ko nga, kung hindi ba nagsalita si Steve Harvey sa national TV during ng time na yon, itatago kaya ng Miss Universe na si ang nanalo, si Pia Wurtzbach? O, di ba? Kasi parang feeling ko wala silang planong sabihin kasi itatago nila yung kasiraan ng Miss Universe yun. Pero, dahil nga sa naging honest itong si Steve Harvey, so sinabi niya na on the spot para kung ano man yung mangyari ay naibigay niya at nagawa niya kung ano yung tama. So, in fairness naman kay Steve Harvey, so magpasalamat tayo sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? Ayun yung sinasabi ko na sabi ko, sana kung magsasalita sila, dapat noon pa. So, sinasabi nila kaya daw nag-exit itong si Paula Sugar dahil nga sa hindi niya na masikmura yung mga nangyayari dito sa Miss Universe. Di sana nagsalita na rin siya na pinupush siya noon pa. Hindi yung parang ngayon lang sila nagsasalita. Kasi parang feeling ko kasi hindi na yan obra, di ba? Kasi matagal na at hindi na ma-fix. So, kahit pa sabihin natin na, dapat si Philippines nandoon, nadaya si Philippines, kahit ano naman ang gawin nila dyan, kung hindi naman sila naging honest noon, di wala din. So, dapat noon pa nila yan kinlaro. Kawawa naman tuloy si tawag dito, si Michelle D, kung si Michelle D man. Pero wala namang binabanggit doon. Ang sinabi lang naman na sana daw as long as possible ay maipasok si Thailand sa top 5. Ganon. Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit din naman ako, nagtataka din naman ako kasi parang consistent ang pagpasok ng Thailand sa top 5 na kung saan ganun yung nangyayari sa atin noon. Kumbaga parang kontrolado nga nila, di ba? Hindi ko alam kung ano yung totoo doon. Ito ba ay desisyon ng hurado? Basta nakita natin na nandiyan siya sa top 5. At yung sinigawan si Amy na dahil hindi nanalo si Thailand nung time na yon, hindi ko alam. Sabi ko nga, sana nagsalita na sila noon pa. O, di ba? Bakit hindi sila nagsalita? Dapat noon pa para nagkaalaman. Kaso hindi Isa-isa din naman sila nag-exit. Isa-isa sila nag-resign. O, kaya wala din. So, yon. So, ang akin, sabi ko nga, this year, ito talaga yung taon na dapat natin tutukan, dapat natin abangan. Kasi parang feeling ko, dito natin masasabi na ay talaga pag kinonsistent nila si Thailand na nasa top 5. Kaya siguro ang pinupush nila dyan na ilaban nila ay si Vina.
Kasi alam nila na magpe-perform si Vina ng bonggang-bongga. At alam nyo ba guys, pwede din manalo si Vina ng Miss Universe. Kagabi tinititigan ko, sabi ko pag naayusan to ng bonggang-bongga, sabi ko talagang gaganda tong babaeng to eh. So pwede din talaga, pwede siyang manalo ng Miss Universe. At lalo na, pwede nilang gawing history yan, pwede nilang gawin na alam mo yun, never give up on your dream, maging inspiration siya sa kababaihan, at saka malakas ngayon si Vina, nakakabenta ng 10 million. So, sabi ko nga, this year, tingnan natin kung sino ang ipapanalo nila dyan, kung si Vina ba, at si Vina ba talaga ang pinaplano nila. Kasi parang kung titignan mo, ugma-ugma duktong-duktong do sa istorya. Saka yung nakabenta ng 10 million, parang minsan iisipin mo, nakakaduda naman to. Di ba? So, parang 10 million, talaga ba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Tumbling talaga ako. Anyway, so malaman natin yan kung ano ba ang magiging eksena talaga ni Vina sa taon na to. So, yon. So, ngayon natin malalaman. And then, dito naman kay Michelle D. Kung si Michelle D ang nadaya, syempre sana, respeto na lang nila kay Michelle D kung ano yung eksaktong mararamdaman ni Michelle D na baka pag bumalik, baka nakamove on na kasi si Michelle D, tapos pag bumalik pa sa kanya yung momentong yon ay mag-alala pa siya ng bonggang-bongga, yung mga ganon na instead na nakamove on na. So, nakakalungkot naman kasi syempre wala nga katarungan yung pageant pag ganitong na manipulate talaga yung resulta or gustong manipulating, di ba? So, nakakalungkot dahil syempre nandoon ako sa part na kawawa naman din talaga si Michelle D kasi pinagandaan yun ni Michelle D. So, deserve ni Michelle D talaga yung top 5 noon eh. Kung tutuusin, imagine mo, ang dami na panalo ni Michelle D ng mga special award at kung ano-ano. Si Antonia naman, during her time, wala namang napanalo. Tapos, nanalo pa si Michelle D ng Boys for Change, pero parang wala naman nag-change sa charot. So, yun, nakakaloka. Anyway, Diyos ko Lord, bakit ba it's too late everything? Dapat nandoon sa proseso na kung saan ay lumalaban sila doon pa lang sinabi na kasi kawawa yung mga mabibiktima nila dito kung totoo man to. Sa ngayon, wala pa kasing salita si Kun An. So, hinihintay natin kung ano ang sasabihin ni Kun An at kung ano ang pahayag niya. Pero ayun nga, lumalala yung sitwasyon na to. Mukhang ayaw tumigil ni Denise White. Di ba? So, napabalita na rin siya sa TV. So, tingnan natin kung itong si Denise White ay talagang papanindigan niya yan. At kung ano pa yung isisiwalat nila dyan ng bonggang-bongga. So, parang piling ko na lang din, parang sa pananahimik ni Kun An, lumalabas tuloy na sinisiraan nila si Kun An ng bonggang-bongga. At kung totoo man to, tingin ba ninyo aamin si Kun An? Siyempre hindi. Walang ganun mga bars. Diba? So, hintayin na lang natin kung ano ang mga eksena nila dyan at sana masanay na lang tayo kasi aware naman siguro tayo lahat na may mga ganitong sitwasyon. Sabi ko nga, abangan ninyo this year kung ano ang magiging ganap dyan sa Miss Universe. Lalo na dito sa Thailand gagawin ang Miss Grand at Miss Universe. So, abangan natin kung ang mga ganap ba nila dyan ay talagang papalo ng bonggang-bongga sa pinaplano ng, kung totoo may pinaplano sila. Pero disclaimer lang ha. So parang feeling ko, tayo na lang nag-iisip. Pero kung totoo man itong mga sinasabi nila, edi sana, ayun, panindigan na lang nila at ma-prove sana nila sa atin. Kasi mahirap lang naman din kasi yung sabi-sabi lang, di ba? Na parang wala naman tayong sapat na ebidensya. So, credibility nila dito yung nakasalalay at ganun din yung kay Kun An. So, pwede silang balikan in the future. Kaya, sana, maisip din nila na magkaroon ng pagpapatunay sa atin para hindi lang yung verbal lang kasi medyo mahirap. Grabe, pero ang lakas ng loob nito magsalita. Hindi natatakot sa, di ba? Kasi verbal yan eh. Ay, nako, good luck.
So, nalungkot ako lalo para kay Michelle D. Kasi parang feeling ko, kung totoo man to, kawawa naman si Michelle D. Biktima, charot. So, yan. Pero wala nga tayo magagawa, di ba? Kasi, yun. Ganun talaga. Kaya, good luck. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.